Ito ang magiging consequence ng mga taong gumagamit ng love potion sa isang lalaking akala mo ay mahal mo na. Sa isla ng Siquijor, may tradisyon ng isang pamilya dito na hindi alam ng buong mundo. Pero kilalang kilala sila ng komunidad at ilang kalapit na bayan bilang makapangyarihang mambabarang. Ito si Manang Tonya. Isa siyang magandang dalaga kaya maraming nahuhumaling sa kanya na manliligaw. Pero pinagbawalan siyang mag-asawa ng ina dahil siya daw ang magmamana ng kanilang tradisyon bilang isang mambabarang. Ngayon si Manang Tonya ay nagpaubaya na akuin iyon para makapag-aral ang apat niyang mga kapatid na babae at isang lalaki sa Kamaynilaan. So si Manang ay nagpursige na alamin lahat ng tungkol sa witchcraft ng maraming taon at eventually natutunan niya ang lahat ng iyon hanggang sa naging sikat na siya sa kanyang nayon at nagkaroon na siya ng maraming mga kliyente. Sa kanyang kaarawan, inimbitahan niya ang ilang mga kamag-anak at kaibigan para i-celebrate ang kanyang birthday. Kasama na rin ang ilang mga kapitbahay. Nagulat na lang siya na makita ang bunso niyang kapatid na si Ethel na umuwi pala mula sa Maynila. Kaya inisip niya na nagbabakasyon lang ito sa kanilang bahay ngayong linggo at babalik ulit sa college university para mag-aral ulit. Sa loob ng bahay, dito umamin yung kapatid na nagdadalang tao daw siya ngayon. Pero hiniwalayan daw siya kaagad ng nobyo nung nalaman na nabuntis daw siya. Nadismaya ng husto ang mga magulang nila at nagsisigawan na ang kanyang buong pamilya sa bahay kaya lumabas muna si Manang Tonya para asikasuhin ng mga bisita. Nagpatuloy ang kasayahan sa kanyang kaarawan na halos nakalimutan ang tungkol sa kapatid. Maya-maya hinila siya ni Ethel para kausapin ng pribado at sinabi na kailangan daw nito ang tulong niya. Inamin ng kapatid na hanggang ngayon ay in love pa rin siya sa dating nobyo niya, ang problema nga lang ay lagi na siyang iniiwasan at hindi na kinakausap. Kaya humingi ito ng malaking pabor, nagawan siya ng love potion. Pinayuhan siya ni Manang Tonya at giniit na marami ang posibilidad na baka pagsisihan mo ang paggamit nun. Hindi mo dapat ginugulo ang free will ng iba. Sinabi ni Ethel na wala siyang pakialam kung ano man ang magiging consequence. Ang gusto lang niya ay mabalik muli ang ama na dinadala niya. Nagpunta sila sa isang tagong kuweba sa may pampang at dito kinuha ni Manang Tonya ang isang maliit na bote na may laman ng pinong powder. Ibinigay niya ito sa kapatid at nagbigay ng instruction na kumuha lang daw sa bote ng kaunting amount at idagdag ito sa inumin ng kanyang dating nobyo. At importante rin na gawin ito sa araw ng Sabado dahil ang Sabado daw ay may pinakamalakas na enerhiya ng love spell. So kinabukasan, nagmamadaling lumuwas muli papuntang Maynila ang kapatid kasama si Manang Tonya para habulin ang araw ng Sabado ng gabi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ethel at nag-asikaso ng malaking handaan sa isang sikat na venue sa Maynila. Inimbitahan din niya ang halos lahat ng mga kakilala niya at somehow naloko ang dating nobyo na magpunta sa naturang party. Dito, lahat ay nagsasayawan, nagkakantahan, at mukhang masayang-masaya naman ang mga bisita kasama na rin yung lalaki. Itinuro na ngayon ni Ethel sa kapatid yung dating nobyo, habang inihahanda na ni Manang Tonya ang mga inumin ng mga bisita. So kumuha na ngayon ng isang baso dito si Ethel, kinuha din sa purse yung bote ng powder at napansin ni Manang Tonya na ibinuhos lahat yung powder sa may baso. Pinagsabihan niya yung kapatid na sobrang dami na niyan. Ilang beses kong ipinaliwanag sa'yo na kailangan mo lang maglagay ng konting-konting amount. Wala kang kaalam-alam kung ano ang pwedeng mangyari na baka pagsisihan mo lang yan sa huli. Nagalit pabalik si Ethel at sinabing wala kang alam sa nararamdaman ko. At ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan ng aking magiging anak. Kung ano man ang mangyari, ako na lang ang bahalang gawa ng paraan yun later. Nakita pa naman ng Tonya na habang ibinibigay na ni Ethel yung inumin sa lalaki, itinapon pa yung tray na hawak niya at saka tumawa kasama ng barkada. Pero kinuha pa rin nito ang inumin na hawak ni Ethel sa kanyang kamay. Sabay ininom lahat iyon. Sa oras na matapos niyang gawin ito, parang nabalutan ng konting liwanag yung lalaki at nabighaan ni bigla sa kagandahan ng babae na nasa harapan niya. Bigla itong nagbago ng pakikitungo kay Ethel na para bang na-inlove ito ng sobra. Buong gabi silang naghahalikan at nakayakap lang yung lalaki sa kanya. Hindi na nakaimik si Manang Tonya at sa sobrang pagkadismaya sa kapatid, hindi na nagpaalam ito at dumiretsong umuwi na lang pabalik ng Siquijor.
Ilang linggo ang lumipas at tumawag sa telepono si Ethel sa bahay para kausapin ang kapatid. Sinabi nito na kung ano man ang ibinigay mo, talagang napakagaling nun at mabisa. Kaya sobrang pasasalamat ito sa kanya. Nadagdagan din ito na sa ngayon ay nagbago na ang isip niya at ayaw na daw niya sa lalaki. Sumobra na kasi ang pagiging possessive nito, naging toxic na ang aming relasyon at umabot na sa punto na pati yung kapatid nating lalaki dito ay pinagseselosan na niya. Gusto ko siya pero ayoko ng ganitong sitwasyon, kaya ayoko na siyang makasama. Sinabi naman ng Tonya na wala na siyang magagawa tungkol dito. Pinagsabihan na kita nun, pero ikaw pa ang nagalit sa akin. Sinabi mo rin na ikaw na lang ang gagawa ng paraan kung sakaling mangyari man yan. Kaya hinayaan na lang kita. Marami na naman linggo ang lumipas at nakatanggap sila sa bahay ng masamang balita. Ang nangyari, nakipag-break up si Ethel sa lalaki na yon. Pagkatapos ay nasiraan ng bait ito kaya sumakay ng motorsiklo sabay idiniretso sa tulay na nagresulta ng pag-asawi niya. Dahil lamang sa hindi aware ito na nagamitan siya ng love potion. Pagkatapos lamang ng isang buwan, tumawag ulit sa bahay si Ethel na umiiyak at nagmamakaawa na tulungan siya ng kapatid. Kunento nito na pagkatapos masawi ng lalaki, patuloy nitong nakikita pa rin siya sa kwarto niya at lagi siyang ginigising sa gabi. Lagi niya daw naririnig yung nakakatakot na boses nito at ayaw siyang labayan lagi. Kahit na pagkatapos itong masawi, patuloy pa rin na pagiging possessive nito kay Ethel. Guys, kung gusto niyo ng mga dark, mysterious o kaya mga crime stories, dito lang kayo manood sa aking channel at mag-subscribe na rin kayo dahil 0 subscribers pa rin ako hanggang ngayon. Hanggang sa muli.